Sa last game ng Knicks vs Rockets, nagkaroon ng controversial call. Ito yung foul ni Jalen Brunson kay Holiday nung papatapos na ang oras. Ang problema kasi doon, hindi pa lumalabas yung last 2 minutes review. Inamin agad ng crew chief na si Ed Malloy na hindi naman talaga dapat natawagan ng foul si Brunson. Base pa sa kanya, sa live action, tumama yung lower body ni Brunson dito kay Holiday. Yung makikita ko lang doon para nagkasabitan ng paa sa live play. Na agad naman niyang kinorek na yung pagtama kasi ni Brunson hindi sinasadya at merong margin sa shot attempts. Ito yung paiwas ng direksyon. Pero nung ni-review kasi ng mga referee sa slow-mo version, pwede naman agad itama yung call. Ang nangyari kasi dahil naitawag na ng referee, hindi nila basta-basta mababawi yung sa game. Puwera na lang kung yung Knicks ay nag-challenge. Ang nilagay kasi sa mga write-ups doon, wala nang challenge yung Knicks kasi nagamit nila nung second quarter. Kung meron pa silang natitira noon, baka naiba pa yung tawag. Ang titingnan kasi ng referee doon kung meron pang oras nung na-foul or nasa 3-point area talaga siya. Kaya sinabi agad ng crew chief nung post-game interview, nagkamali sila ng tawag doon sa last play. Pero nakita kong tama doon, malaki ang tatamaan kung mananalo ang Rockets. Kahit yung referee na tumawag ng foul kay Brunson, binabanatan ngayon ng mga Knicks fans online. Wala nang game ang Knicks at Rockets na nakaschedule ngayon. Nagprotesta ang Knicks na i-replay yung game ng Houston at meron na silang pinail na protest doon. Since nakapag-file na ang Knicks ng protest, meron na silang 5 araw para mag-intay na sumagot naman ng NBA kung papayagan nila or hindi. Based on sa play, merong 8 seconds na natitira nung i-inbound ng Houston ang bola. Yun kasi ang pwedeng tingnan kung kailan magsisimula yung replay game. Kung panalo ba talaga ang Houston or dadaan ng overtime. Ang crucial kasi doon, wala nang schedule yung game ng Houston at Knicks. Sabi nga ni Woj, sana ma-approve yung game at ma-update. So, mahirap kasing masabi kung papayagan ng NBA yun dahil marami ng controversial call ang nangyari noong mga nakaraang 2 season at wala namang napagbigyang i-replay ni isang game. Ang last time pa, 2007-2008 season sa pagitan ng Atlanta at Miami. Yun naman kasi mali mismo ng tauhan ng Atlanta dahil yung foul dapat kay Haslem nilagay ng scorekeeper or stats keeper kay Shaquille O'Neal kaya na-fouled out. Panalo naman ng Suns kontra Sacramento Kings kahit pa si Sabonis merong monster game, 35 points, 18 rebounds, 12 assists at 3 blocks. Si De'Aaron Fox naman 40 points, 9 rebounds at 6 assists. Na-erase ng Suns ang 11-point lead ng Sacramento papasok ng 4th. Merong 28 points at 11 rebounds si Kevin Durant, si Booker naman 25 points, si Eric Gordon 23 points off the bench. Meron pang isang game ang Suns bago mag All-Star break. Ito yung versus Detroit. Nagkaroon naman ng hamstring injury si Bradley Beal 5 minuto pa lang sa game. Ni-report doon na posibleng hindi siya maglaro versus Detroit. Titingnan pa rin kung gaano kalala ang injury nakuha ni Bradley Beal dahil merong mga grade or severity ang nilalagay sa hamstring injury. Yung pinakamalala at iniiwasan yung grade 3. Kung first grade naman yung injury nakuha nitong si Bradley Beal, kalimitan yung nagtatagal ng 2 linggo bago makabalik sa lineup. So bukas pa malalaman kung gaano kalala yung injury nakuha nitong si Bradley Beal bago yung All-Star break. Si Kawhi Leonard naman hindi maglalaro sa last game nila versus Golden State. Papasok ng All-Star break. Ni-report agad yun 24 hours bago yung mismong game. Meron siyang left adductor strain injury. Ito pa lang ang pan-5 games ni Kawhi na hindi siya maglalaro ngayong season. Kaya yung iba nagtaka na biglang nagkaroon ng mahiwagang injury si Kawhi dahil nung last game nila okay pa naman siya. Malalaman mo rin naman na malala ang injury ni Kawhi kung papalitan siya bilang All-Star. Meron pang natitirang at least 3 araw bago yung timeline ng All-Star game para sa replacement. Ang sinabi naman ng ibang mga fans doon, pinaghahanda ni Kawhi yung second part ng season. Merong matitirang 29 games sa Clippers noon, puwera usog. Kapag na-secure ng Clippers ang at least 15 out of 29 games, malaki ang chance nila makasecure ng playoff spot. Ang kalaban nila doon, Pelicans, Dallas at Sacramento. 50 wins ang target ngayon doon. Yung left adductor strain injury, parang kakaiba akong papakinggan. Parang malalang injury yon. Pero kapareho yun ng injury ni Anthony Davis na nakakalaro pa rin naman ngayon. Si Anthony Davis merong ganong injury since mid-December. Pero hindi siya nakakamintes sa maraming games. Naglalaro pa rin siya. Meron pa rin siyang hip injury na isa sa nag-cause nun ay yung left adductor strain injury niya.
So hindi yan basta-basta mawawala kung hindi ipapahinga ng matagal. Pwede kasing masabing nag-iingat lang si Kawhi. Tingnan mo na lang si Bradley Beal na dali pa ng injury kung kailan papasok na yung break. Marami din kasing nakuhang injury si Kawhi dati at since January 1, tuloy-tuloy yung mga game na nilalaro ni Kawhi kahit back-to-back. Unusual yon para sa kanya kung ikukumpara mo nung mga nakarang season. Ang Clippers at Golden State meron kasi silang advantage sa second part ng season based sa schedule ng game at sa remaining game dahil mamomonitor nila yung iba mga team sa kanilang conference. So paano mo nasabing advantage? Next time na lang yon. Ang pinakamalapit kasi sa Clippers ngayon, Dallas. 10 games ang agwat nila. Merong 28 games ang Dallas na natitira na 19 games ang kailangan nilang ipanalo out of 28 games para naman sa 50 wins. 67% winning rate yun. So bakit 50 wins? Actually hindi talaga 50 wins yun. Parang nasa 46, hindi ko na lang talaga binilang lahat. Kapag meron kasing naka 50 wins na, malalaglag na yung Memphis, Portland at San Antonio. Ang matitira na lang 12 teams. Maglalaban doon ang Houston, Jazz, Golden State at Lakers. Yun ay kung pagbabasihan yung winning rate ng Memphis na 33%. Meron na lang kasi silang natitirang 28 games. Ang Clippers nasa 15 out of 29. So nasa 51% winning rate ang kailangan nila makuha doon. Kapag na-meet na nila yung 50 wins, pwede nilang i-navigate kung ilang panalo pa ang kailangan nila. Kung ibabase mo kasi sa winning rate ng Clippers na 67%, bago umabot yung ika-20 or 21 games, pwede nila makuha yung 50 wins. Based yun sa remaining games at meron pang matitira sa kanilang at least nasa 8 or 9 na games bago matapos yung regular season. Kaya mananavigate nila yung ilang panalo ang kailangan pa nila. Kaya iingatan ng Clippers na hindi magkaroon ng injury si Kawhi dahil nga since naglaro si Kawhi ng tuloy-tuloy since January, maganda yung record ng Clippers.